Sa video na ito, direkta akong nakikipag-usat sa iyo, ikaw na pumapasok sa kama na pagod pero biglang dilat na dilat ang mga mata alas negatibo 3 ng madaling araw. Hindi dahil sobra ang tulog mo. Hindi dahil uminom ka ng kape sa hapon. Kundi dahil may tahimik na nagbago sa loob ng katawan mo at walang nagpaliwanag sa iyo. Kung ikaw ay lampas 60 at nagigising ka sa pagitan ng alas negatibo 2 at alas negatibo 4 ng umaga, nakatitig sa kisame, nakikinig sa katahimikan, at medyo bumibilis ang tibok ng puso mo. Huminto ka muna sa pag-scroll. Ang video na ito ay talagang ginawa para sa iyo. At makinig kang mabuti dahil mahalaga ito. Ang pagkagising alas negatibo 3 ng umaga ay hindi normal na pagtanda. Hindi ito bahagi lang ng pagtanda. At hindi ito isang bagay na kailangan mong tanggapin. Kung mananatili ka hanggang dulo ng video na ito, maintindihan mo. Bakit biglang nasira ang tulog mo matapos ang edad na 60? Ano ang bihirang ipaliwanag ng mga doktor? Bakit tumitigil sa pag-ubra ang mga pampatulog? At ano ang pwede mong simulan ngayong gabi para makatulog ng mas mahimbing, mas mahaba, at mas kalmado? Hindi ito hula-hula. Ito ay batay sa alam na ng mga sleep scientists, geriatric doctors, at hormone experts, pero hindi sinasabi sa karamihan ng seniors. Bago tayo magpatuloy, gusto kong marinig ka. Mag-comment sa ibaba kung saan ka nanonood. Bansa mo, lungsod mo, o probinsya mo, sabihin mo ngayon. Ngayon, sagutin mo ito ng tapat. Ikaw ba ay nakatutulog tapos nagigising matapos ang 2 o 3 oras? Alert sa gabi pero pagod na pagod sa araw. Nagigising na balisa kahit walang malinaw na dahilan. Nakahiga sa kama na puro isip, alala at pag-aalala. Kung kahit isa lang dito ay tumama sa'yo, ay comment ang iuwaya. Dahil ito ang katotohanang iniiwasang sabihin ng marami. Ang mahinang tulog pagkatapos ng 60 ay unti-unting ninanakaw ang lakas mo, alaala mo, emosyon mo, at pati ang iyong kasarinlan. At hindi ko hahayaang mangyari iyon sa iyo ng tahimik. Umiiral ang channel na ito sa iisang dahilan. Tulungan kang tumanda ng may lakas, linaw ng isip at dignidad. Kaya bago tayo magpatuloy, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya. I like ang video na ito para makita rin ng ibang seniors. Manatili ka, dahil sa mga susunod na minuto, ipapaliwanag ko ng eksakto kung bakit nangyayari ang paggising alas negatibo 3 ng umaga, at bakit mas madali itong ayusin kaysa sa iniisip mo. Huwag kang aalis. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo, dahil kapag naintindihan mo ito, magiging malinaw na sa wakas ang dahilan ng 3 na paggising. Pagkatapos ng edad na 60, hindi tumitigil ang pangangailangan ng katawan mo sa tulog. Ang nagbabago ay kung paano kinokontrol ng katawan mo ang tulog. Noong mas bata ka pa, malakas ang ritmo ng utak mo. Sa gabi, dahan-dahang tumataas ang melatonin. Mababa ang cortisol. Matatag ang blood sugar. Natural lang ang tulog. Pero ngayon, may kakaibang nangyayari. Habang tumatanda tayo, mas kaunti ang melatonin na ginagawa ng utak, ang hormone na nagsasabing, ligtas ka. Pwede ka nang magpahinga. Kasabay nito, mas maagang tumataas ang cortisol, ang stress hormone, kaysa sa nararapat. Kaya imbes na manatiling tulog, nakakatanggap ang katawan mo ng maling alarma sa gitna ng gabi. Sa pagitan ng alas negatibo 2 at alas negatibo 4 ng umaga, tumataas ang cortisol. Bumababa ang blood sugar. Nagiging alert ang nervous system. Iyan ang dahilan kung bakit bigla kang nagigising, hindi dahan-dahan. Hindi dahil handa ka na, kundi dahil akala ng katawan mo ay may kailangang tugunan. Kung nagigising ka na may nag-uunahang mga isip, mabilis o malakas na tibok ng puso, tuyong bibig, kakaibang pakiramdam ng pagka-alerto, i-comment ang nangyayari ay akin. Ayon sa mga sleep researcher mula sa Harvard Medical School at sa mga eksperto tulad ni Matthew Walker, napakakaraniwan nito sa matatanda, pero hindi ito ligtas na baliwalain.
Ang putol-putol na tulog ay nililito ang utak, pinahihina ang memorya, nagpapataas ng inflammation, nagdaragdag ng panganib sa puso. At may isang napakahalagang bagay na hindi alam ng karamihan. Wala itong kinalaman sa disiplina o lakas ng loob. Hindi ka palpak sa pagtulog. Ang katawan mo ay nakaset lang sa maling signal sa gabi. Maraming seniors ang sinasabihan ng, normal lang iyan. Uminom ka na lang ng pampatulog. Pero hindi inaayos ng pills ang problema sa timing. Pinapatahimik lang nila ang utak nang hindi binabalik ang balanse. Kung nasubukan mo na ang pampatulog pero nagigising ka pa rin 3:00 ng umaga. I comment ang laya. Dahil ito ang totoo. Marunong pa ring matulog ang katawan mo. Kailangan lang nito ng tamang suporta, lalo na pagkatapos ng 60. At kapag naayos natin ang mga signal, natural na bumabalik ang tulog. Manatili ka, dahil sa susunod, ilalantad ko ang mga gawain sa gabi na tahimik na nagtitrigger ng 3 na paggising, at halos lahat ng seniors ay may ginagawa kahit isa sa mga ito nang hindi nila alam. Huwag mong laktawan ang bahaging ito. Ngayon, makinig kang mabuti, dahil dito nagkakamali ang maraming mabubuting tao nang hindi nila namamalayan, at sila mismo ang sumisira sa sarili nilang tulog. Karamihan sa mga seniors ay hindi nagigising 3:00 ng umaga dahil may sira ang katawan nila. Nagigising sila dahil sa mga ginagawa nila sa gabi, kadalasan ay may mabuting intensyon. Pag-usapan natin ang unang tahimik na pagkakamali. Huling-huli kumain. Maraming seniors ang kumakain ng gabi na dahil nakasanayan na nila. Naghihintay sila ng pamilya. Nakakaramdam sila ng gutom sa gabi. Pero pagkatapos ng edad na 60, mas mabagal na magproseso ng pagkain ang katawan. Ang mabigat o late na hapunan ay nagpapa-unstable ng blood sugar buong gabi. Tumataas tapos biglang bumabagsak. At kapag bumagsak ang blood sugar 3:00 ng umaga, biglang tumataas ang cortisol para iligtas ka. Hindi iyon tulog, survival iyon. Kung kumakain ka ng hapunan mas mababa sa 3 oras bago matulog. I comment ang late dinner. Ngayon ang ikalawang pagkakamali at napakakaraniwan nito. Mga screen sa madilim na kwarto. Television. Cellphone. Tablet. Kahit mahina ang volume. Kahit pagod na ang mga mata mo. Sinasabi ng blue light sa utak mo. Araw pa. At ang tumandang mga mata ay mas sensitibo sa ilaw na ito, hindi mas manhid. Kaya humihinto ang melatonin. Nagiging mababaw ang tulog. Kung nanonood ka ng o nagsiscroll ng cellphone bago matulog. I comment ang laya. Ngayon, may isa pang pagkakamali na hindi inaasahan ng maraming seniors. Sobrang pag-inom ng tubig sa gabi. Mabuti ang hydrated pero mahalaga ang oras. Ang pag-inom ng tubig sa gabi ay pinupuno ang pantog. Pinipilit kang bumangon para umihi. Pinuputol ang sleep cycles. At kapag naputol ang tulog, mahirap na itong ibalik. Kung nagigising ka para umihi sa gabi. I comment ang bathroom. Ngayon pag-usapan natin ang pag-idlip. Ayos lang ang maikling idlip. Pero delikado ang mahahabang idlip para sa tulog sa gabi. Ang pagtulog ng lampas 30-40 minuto sa araw ay ninanakaw ang antok sa gabi. Kaya pagdating ng oras ng tulog, sinasabi ng katawan mo, hindi pa ako pagod. Kung umiidlip ka ng mahigit 45 minuto, I comment ang inap. At narito ang huling pagkakamali at malalim ang tama nito sa tulog. Sobrang pagpupumilit matulog. Pagtingin sa orasan. Pagbibilang ng oras. Pag-aalala. Hindi pinipilit ang tulog. Ang pressure ay lumilikha ng tensyon. Ang tensyon ay nagdudulot ng pagkagising. Kung nakahiga ka sa kama na nag-aalala tungkol sa tulog. I comment ang guilty. Ito ang gusto kong maintindihan mo. Hindi ka agad binibigo ng mga gawin na ito.
Unti-unti silang naiipon sa paglipas ng panahon. Iyan ang dahilan kung bakit tila bigla na lang lumilitaw ang problema sa tulog pagkatapos ng 60. Pero ito ang magandang balita. Hindi permanente ang mga problemang ito. Mga gawi lang sila at pwedeng baguhin. At kapag binago mo ang gabi, susunod ang tulog. Manatili ka dahil sa susunod, ipapakita ko kung ano talaga ang sinasabi ng mga sleep experts na kailangan ng seniors para sa malalim at natural na pahinga, at mas simple ito kaysa sa iniisip mo. Huwag kang aalis. Ngayong alam mo na kung ano ang sumisira sa tulog, pag-usapan naman natin kung ano ang tunay na nagbabalik nito, ayon sa mga totoong eksperto na nag-aaral ng pagtanda at pagtulog. Ang tulog pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa pagpapatumba sa sarili. Ito ay tungkol sa pagtulong sa katawan na makaramdam ng ligtas, balanse, at suportado. Nagkakaisa ang mga sleep specialist mula sa Johns Hopkins, Cleveland Clinic, at Harvard sa isang mahalagang katotohanan. Hindi nawawala sa seniors ang kakayahang matulog. Nawawala ang mga signal na nagpapahintulot sa tulog na mangyari ng natural. May 3 signal na kailangang matanggap ng katawan mo tuwing gabi. Ang una ay matatag na blood sugar. Kapag stable ang blood sugar, kalma ang utak. Kapag bumababa ito ng sobra sa gabi, nagpapanik ang utak. Ang panik na iyon ay lumalabas bilang bigla ang paggising, nag-uunahang mga isip, pakiramdam ng alerto sa maling oras. Iyan ang dahilan kung bakit inirekomenda ng mga eksperto na iwasan ng seniors ang late na mabibigat na pagkain, matatamis na dessert, at sobrang haba ng pag-aayuno bago matulog. Kung nagigising ka na gutom o nanginginig sa gabi, I comment ang blood sugar. Ang ikalawang signal ay kalma ang nervous system. Pagkatapos ng 60, mas sensitibo na ang nervous system. Mas matagal manatili ang stress. Mas matagal ang recovery. Kaya kung magulo, maingay o mabigat sa emosyon ang araw mo, makikita yan sa gabi. Tinatawag ito ng mga sleep experts na carryover stress. Iyan ang dahilan kung bakit mas mahimbing matulog ang seniors kapag ang gabi ay prediktibo, tahimik, pamilyar. Kung mas nakakatulong sa iyo ang kalmadong gabi para makatulog ng maayos, I comment ang LAIA. Ang ikatlong signal ay suporta sa melatonin. Hindi pills. Hindi supplements. Natural na tumataas ang melatonin kapag malabo ang ilaw, mainit ang katawan, ligtas ang pakiramdam ng isip. Iyan ang dahilan kung bakit napakabisa ng mainit na paligo, malambot na ilaw, at banayad na routine para sa seniors. Ayon sa geriatric sleep research, ang mga seniors na may consistent na evening routine ay mas mabilis makatulog at mas bihirang magising kahit walang gamot. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng routine, I comment ang routine works. May isang mahalagang bagay akong gustong marinig mo. Hindi ka binibigo ng katawan mo. Humihingi lang ito ng linaw at consistency. Kapag tama ang mga signal, bumabalik ang tulog, tahimik, banayad, at natural. At sa susunod na bahagi, gagabayan kita sa isang simpleng night reset routine na talagang dinisenyo para sa mga taong lampas 60, isang bagay na pwede mong subukan simula ngayong gabi. Manatili ka. Ngayon, gawin na nating praktikal dahil maganda ang pag-unawa sa tulog, pero ang ginagawa mo ngayong gabi ang talagang magbabago ng lahat. Hindi ito komplikado. Hindi ito nangangailangan ng pills. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling produkto. Kailangan lang nito ng maliliit at sinadyang signal na nagsasabi sa katawan mo na oras na para magpahinga. Magsimula tayo sa una at pinakamahalagang hakbang. Kumain ng mas maaga at mas magaang. Pagkatapos ng 60, bumabagal ang digestion. Mas matagal manatili ang pagkain sa tiyan. At kapag aktibo ang digestion sa gabi, nagiging mababaw ang tulog. Subukang tapusin ang hapunan hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Ang hapunan mo ay dapat nakakabusog pero hindi mabigat. Mainit, hindi malamig.
Simple, hindi komplikado. Mga halimbawa. Sabaw. Nilagang gulay. Kaunting protina. Kung sanay ka sa mabibigat na hapunan, maninibago ka sa simula, pero mabilis tutugon ang tulog mo. Kung handa kang subukan ang mas maagang hapunan, ay comment ang isusubukan ko. Susunod, painitin ang katawan. Malakas ang hakbang na ito, at maraming seniors ang hindi ito napapansin. Mainit na shower. Pagbabad ng paa sa maligamgam na tubig. O simpleng pagbalot sa sarili ng mainit na kumot. Kapag dahan-dahang tumataas at bumababa ang temperatura ng katawan, naglalabas ng sleep signals ang utak. Iyan ang dahilan kung bakit inirekomenda ng mga sleep experts ang pagpapainit ng katawan 1 oras bago matulog, hindi mismong oras ng pagtulog. Kung ang init ay nakakatulong sa iyo mag-relax, ay comment ang waya. Ngayon, pag-usapan natin ang banayad na inumin sa gabi. Hindi alak. Hindi kape. Hindi matamis. Ang mainit na inumin ay nagsasabi sa nervous system. Dahan-dahan na. Mga pwedeng piliin. Mainit na gatas. Herbal tea. Banayad na tubig na may cinnamon. Nakakatulong ang mga ito para ma-relax ang muscles, mas stable ang blood sugar, at kumalma ang isip. Kung may iniinom ka na mainit sa gabi, ay comment kung ano yon. Ngayon, may isang napakahalagang hakbang. Gumawa ng fixed wind down window. Ang huling 60, 70 minuto bago matulog ay dapat halos pareho gabi-gabi. Mahinang ilaw. Tahimik na tunog. Walang mabibigat na usapan. Walang balita. Gustong-gusto ng utak ang predictability. Kung iba-iba ang oras ng tulog mo gabi-gabi, ay comment ang iiba-iba ang oras. Sa huli, matulog lang kapag inaantok na. Hindi dahil sabi ng orasan. Hindi dahil dapat. Ang tulog ay nanggagaling sa kahandaan, hindi sa pamimilit. Kung mahigit 20 minuto kang gising sa kama, bumangon ng marahan, umupo ng tahimik, at hayaan ang antok na bumalik ng kusa. Kung mas mabait sa pakiramdam ang paraang ito kaysa sa pagpupumilit matulog, ay comment ang mas mabait. Simple ang routine na ito pero napakalakas ng epekto. At kapag ginagawa ito ng tuloy-tuloy, binabago nito kung paano tumutugon ang katawan mo sa gabi. Sa susunod, ipapakita ko kung ano mismo ang gagawin kapag nagising ka pa rin 3:00 ng umaga, para hindi ka magpanik, hindi ka mag-spiral, at hindi masira ang natitirang oras ng gabi. Manatili ka. Ngayon, makinig kang mabuti sa bahaging ito, dahil mas mahalaga ang ginagawa mo 3:00 ng umaga kaysa sa dahilan kung bakit ka nagising. Karamihan sa mga seniors ay nawawala ang natitirang oras ng gabi hindi dahil nagising sila, kundi dahil sa mga unang minutong nangyayari pagkatapos nilang magising. Sa sandaling dumilat ka 3:00 ng umaga, napakasensitibo ng katawan mo. Ang utak mo ay nakikinig kung may panganib o kaligtasan. At ito ang pinakamahalagang patakaran. Huwag magpanik. Ang paggising ay hindi ibig sabihin sira na ang gabi. Hindi ibig sabihin masama ang bukas. Hindi ibig sabihin may mali sa'yo. Kung agad mong naisip, ayan na naman. Tumataas ang stress hormone at lalong lumalayo ang tulog. Kung nakaramdam ka na ng inis sa sandaling magising ka, comment ang iramdam ko yan. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ang huwag gawin. Huwag tumingin sa orasan. Ang oras ay lumilikha ng pressure. Huwag abutin ang cellphone. Ginising ng ilaw ang utak. Huwag magbukas ng maliwanag na ilaw. Sinasabi nito sa katawan na umaga na. Sa halip ito ang gawin dahan-dahan. Bahagyang umupo. Ilagay ang isang kamay sa dibdib, ang isa sa tiyan. Huminga ng dahan-dahan sa ilong. At ilabas ang hininga ng marahan sa bibig. Ulitin ito. At ulitin muli. Sinasabi nito sa nervous system. Ligtas ako. Ayon sa mga sleep therapist,
ang mabagal na paghinga ay nagpapababa ng cortisol at hinahayaang bumalik ang tulog ng natural. Kung nakakatulong sa iyo ang mabagal na paghinga para kumalma, I comment ang Laya. May isang mahalagang bagay na hindi naiintindihan ng maraming seniors. Hindi mo kailangang makatulog agad. Mahalaga pa rin ang pahinga. Ang tahimik na paghiga sa dilim ay pinapahintulutan ang katawan na mag-recover, kahit pakiramdam mo ay mababaw lang ang tulog. Kaya alisin ang pressure na kailangan kong matulog. Sabihin mo sa sarili mo, alam ng katawan ko ang gagawin. Kung magsimulang magkarera ang isip mo, at normal ito, marahang ilihis ang atensyon. Isipin ang isang tahimik na lugar, isang panalangin, isang nakakakalmang alaala. Isang simpleng salita o parirala na inuulit ng mabagal. Iwasan ang pagpaplano. Iwasan ang pag-aalala. Iwasan ang pagresolba ng problema. Hindi oras ng desisyon ang gabi. Kung dumarating ang mga alalahanin sa gabi, I comment ang in-night worries. Kung makalipas ang ilang oras ay hindi ka mapakali, okay lang bumangon ng marahan. Umupo sa isang madilim na silid. Walang screen. Mahinang ilaw. Magbasa ng nakakaantok na babasahin. Mag-inat ng banayad. Kapag bumalik ang antok, bumalik sa kama. Inaalis nito ang takot sa paggising at ang takot ang tunay na pumipigil sa tulog. Ito ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong tandaan mo. Ang paggising alas negatibo 3 ng umaga ay hindi kabiguan. Ang pakikipaglaban dito ang kabiguan. Kapag nananatili kang kalmado, madalas ay inaayos ng gabi ang sarili nito. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang mga pagkain at simpleng nutrients na tahimik na sumusuporta sa mas malalim na tulog pagkatapos ng 60 nang hindi pinipilit ang katawan mo. Manatili ka. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, ang kinakain mo ay tahimik na humuhubog sa kalidad ng tulog mo. Hindi ito tungkol sa magic foods. Hindi ito uso o trend. Ito ay tungkol sa simple at kaibig-ibig sa katawan na nutrisyon na nakikipagtulungan sa tumatandang sistema mo, hindi lumalaban dito. Pagkatapos ng edad na 60, mas nagiging sensitibo ang katawan sa pabago-bagong blood sugar, stress sa digestion, at kakulangan sa minerals. At direkta nitong naapektuhan ang tulog sa gabi. Kaya may mga pagkain na tumutulong sa pahinga. Habang ang iba naman ay gumigising sa iyo alas negatibo 3 ng umaga ng biglaan. Magsimula tayo sa mga pagkaing natural na sumusuporta sa tulog. Saging. Mayaman ito sa magnesium at potassium, mga mineral na nagpaparelax ng muscles at nagpapakalma ng nerves. Ang kaunting bahagi sa gabi ay nakakatulong maiwasan ang pulikat at pagkabalisa sa gabi. Kung hiyang ka sa saging, i-comment ang banana. Susunod, oats. Ang oats ay banayad na sumusuporta sa natural na produksyon ng melatonin at pinananatiling stable ang blood sugar sa magdamag. Iyan ang dahilan kung bakit ang maliit na mangkok ng mainit na oats sa maagang gabi ay nakakatulong sa maraming seniors na mas tumagal ang tulog. Ang mainit na pagkain ay nagpapakalma ng nervous system. Kung napapansin mong mas relax ka pagkatapos kumain ng mainit, I comment ang Laya. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na gatas. Hindi ito lumang payo ng walang dahilan. Ang gatas ay may tryptophan, na tumutulong sa utak na gumawa ng serotonin, isang kemikal na nagpapakalma at sumusuporta sa tulog. Para sa maraming seniors, ang mainit na gatas bago matulog ay senyales ng ginhawa at kaligtasan. Kung ang mainit na gatas ay nagpapaalala sa iyo ng pahinga, I comment ang tea comfort. Susunod, mani pero kaunti lang. Ang almonds at walnuts ay nagbibigay ng magnesium at healthy fats, pero kapag sobra, pinapahirapan ang digestion. Isang maliit na dakot sa maagang gabi ay sapat na. Kung mahilig ka sa mani, I comment ang nuts. Ngayon, pag-usapan natin ang cinnamon, tahimik pero makapangyarihan. Ang cinnamon ay tumutulong mag-stabilize ng blood sugar,
na napakahalaga para maiwasan ang paggising alas negatibo 3 ng umaga. Isang bahagyang budbod sa maligamam na tubig o gatas sa maagang gabi ay pwedeng makagawa ng malaking pagbabago. Kung gumamit ka na ng cinnamon para sa kalusugan, e-comment ang e-cinnamon. Ngayon, kasing halaga rin ang mga dapat iwasan sa gabi. Asukal. Kahit maliit na dessert ay pwedeng magpataas ng blood sugar, tapos bigla itong babagsak habang natutulog ka. Caffeine. Pagkatapos ng tanghali, ang kape at matapang na tsaa ay nananatili sa katawan ng maraming oras, lalo na sa seniors. Chocolate. Nakakalimutan ng marami na may caffeine at stimulants ito. Mabibigat at pritong pagkain. Nanatili ang mga ito sa tiyan at pinananatiling aktibo ang digestion buong gabi. Kung umiinom o kumakain ka ng alinman sa mga ito sa gabi, i-comment ang ginagawa ko. Ito ang pinakamahalagang mensahe. Hindi ka pinapatumba ng pagkain. Binibigyan ka nito ng stability. At kapag stable ang pakiramdam ng katawan, mas nagiging madali at mas malalim ang tulog. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas balewalain ng marami. Ang bigat ng emosyon at isip na lumalabas sa gabi pagkatapos ng 60 at kung paano ito tahimik na humahadlang sa tulog. Manatili ka. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na iniiwasan ng marami. Dahil para sa mga seniors, hindi lang pisikal ang tulog. Sa gabi, tahimik ang paligid. Nawawala ang mga distraksyon. At ang natitira ay ang isip. Pagkatapos ng 60, marami ang bitbit ng mas mabigat kaysa sa inaamin nila. Bumabalik ang mga alaala. Sumisilip ang mga hindi natapos na usapan. Mas lumalakas ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan, pamilya, pera, o kinabukasan sa dilim. Sa araw, tinataboy ng ingay ang mga isip na ito. Sa gabi, inaanyayahan sila ng katahimikan. At kapag mabigat ang isip, hindi lubos na nakakapagpahinga ang katawan. Kung ang gabi ay nagpapaisip sa iyo ng higit sa gusto mo, ay comment ang iramdam ko ito. May isang mahalagang bagay kang kailangang marinig. Walang mali sa iyo. Hindi mahina ang isip mo. Hindi sira ang puso mo. Nabuhay ka lang ng sapat na mahaba para magdala ng totoong karanasan. Kinikilala ng mga sleep specialists na mas malakas ang epekto ng emotional load sa tulog ng matatanda dahil mas nagiging sensitibo ang nervous system habang tumatanda. Ibig sabihin, hindi nawawala ang stress kapag oras na ng tulog. Sumasama ito sa iyo hanggang gabi. Marami ring seniors ang nakakaramdam ng tahimik na kalungkutan sa gabi kahit hindi sila nag-iisa. Lumaki na ang mga anak. Nagbago ang buhay. Nag-iba ang mga papel na ginagampanan. At ang isip ay nagtatanong ng mga bagay na dati ay walang oras itanong. Kung mabigat sa emosyon ang gabi para sa iyo, maglagay ng sa comments. Hindi ka nag-iisa rito. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang banayad pero makapangyarihang bagay. Mas gumaganda ang tulog kapag naririnig ang isip, hindi pinipigilan. Ang pagsubok na itaboy ang mga alalahanin ay lalo lang nagpapalakas sa mga ito. Sa halip, bigyan mo ng lugar ang mga isip bago matulog. Isulat mo. Sabihin mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Magdasal ng maikling panalangin. Umupo ng tahimik at kilalanin ang mga ito ng walang paghuhusga. Sinasabi nito sa utak. Hindi ko kailangang dalhin ito buong gabi. Kung ang pagsusulat o pagdarasal ay nakakatulong magpagaan ng pakiramdam mo, i-comment ang nakakatulong. May isa pang katotohanan. Maraming seniors ang hinuhusgahan ang sarili nila kapag gising sila sa gabi. Iniisip nila, dapat tulog na ako. Ano bang mali sa akin? Ang paghuhusga sa sarili ay lumilikha ng tensyon, at ang tensyon ay humahadlang sa pahinga. Palitan ang paghuhusga ng kabaitan. Sabihin mo sa sarili mo, pinapayagan kong magpahinga kahit mabagal dumating ang tulog. Kung ang isip na iyan ay nakakapagpakalma sa iyo, I comment ang waya.
Ang tulog pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa pamimilit sa katawan. Ito ay tungkol sa pagpapalambot ng isip. At kapag lumambot ang isip, susunod ang katawan. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung kailan ang problema sa tulog ay senyales na kailangan mo ng kumonsulta sa doktor, at kung paano mo makikilala ang pagkakaiba ng normal na pagbabago sa pagtanda at ng isang bagay na nangangailangan ng atensyon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, ang kinakain mo ay tahimik na humuhubog sa kalidad ng tulog mo. Hindi ito tungkol sa magic foods. Hindi ito uso o trend. Ito ay tungkol sa simple at kaibig-ibig sa katawan na nutrisyon na nakikipagtulungan sa tumatandang sistema mo, hindi lumalaban dito. Pagkatapos ng edad na 60, mas nagiging sensitibo ang katawan sa pabago-bagong blood sugar, stress sa digestion, at kakulangan sa minerals. At direkta nitong naapektuhan ang tulog sa gabi. Kaya may mga pagkain na tumutulong sa pahinga. Habang ang iba naman ay gumigising sa iyo 3:00 ng umaga ng biglaan. Magsimula tayo sa mga pagkaing natural na sumusuporta sa tulog. Saging. Mayaman ito sa magnesium at potassium, mga mineral na nagpaparelax ng muscles at nagpapakalma ng nerves. Ang kaunting bahagi sa gabi ay nakakatulong maiwasan ang pulikat at pagkabalisa sa gabi. Kung hiyang ka sa saging, i-comment ang banana. Susunod, oats. Ang oats ay banayad na sumusuporta sa natural na produksyon ng melatonin at pinananatiling stable ang blood sugar sa magdamag. Iyan ang dahilan kung bakit ang maliit na mangkok ng mainit na oats sa maagang gabi ay nakakatulong sa maraming seniors na mas tumagal ang tulog. Ang mainit na pagkain ay nagpapakalma ng nervous system. Kung napapansin mong mas relax ka pagkatapos kumain ng mainit, i-comment ang laya. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na gatas. Hindi ito lumang payo ng walang dahilan. Ang gatas ay may tryptophan, na tumutulong sa utak na gumawa ng serotonin, isang kemikal na nagpapakalma at sumusuporta sa tulog. Para sa maraming seniors, ang mainit na gatas bago matulog ay senyales ng ginhawa at kaligtasan. Kung ang mainit na gatas ay nagpapaalala sa iyo ng pahinga, i-comment ang tea comfort. Susunod, mani pero kaunti lang. Ang almonds at walnuts ay nagbibigay ng magnesium at healthy fats, pero kapag sobra, pinapahirapan ang digestion. Isang maliit na dakot sa maagang gabi ay sapat na. Kung mahilig ka sa mani, i-comment ang nuts. Ngayon, pag-usapan natin ang cinnamon, tahimik pero makapangyarihan. Ang cinnamon ay tumutulong mag-stabilize ng blood sugar, na napakahalaga para maiwasan ang paggising 3:00 ng umaga. Isang bahagyang budbod sa maligamam na tubig o gatas sa maagang gabi ay pwedeng makagawa ng malaking pagbabago. Kung gumamit ka na ng cinnamon para sa kalusugan, i-comment ang cinnamon. Ngayon, kasing halaga rin ang mga dapat iwasan sa gabi. Asukal. Kahit maliit na dessert ay pwedeng magpataas ng blood sugar, tapos bigla itong babagsak habang natutulog ka. Caffeine. Pagkatapos ng tanghali, ang kape at matapang na tsaa ay nananatili sa katawan ng maraming oras, lalo na sa seniors. Chocolate. Nakakalimutan ng marami na may caffeine at stimulants ito. Mabibigat at pritong pagkain. Nanatili ang mga ito sa tiyan at pinananatiling aktibo ang digestion buong gabi. Kung umiinom o kumakain ka ng alinman sa mga ito sa gabi, i-comment ang ginagawa ko. Ito ang pinakamahalagang mensahe. Hindi ka pinapatumba ng pagkain. Binibigyan ka nito ng stability. At kapag stable ang pakiramdam ng katawan, mas nagiging madali at mas malalim ang tulog. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas balewalain ng marami. Ang bigat ng emosyon at isip na lumalabas sa gabi pagkatapos ng 60 at kung paano ito tahimik na humahadlang sa tulog. Manatili ka. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang isang bagay na iniiwasan ng marami. Dahil para sa mga seniors, hindi lang pisikal ang tulog. Sa gabi, tahimik ang paligid. Nawawala ang mga distraksyon.
At ang natitira ay ang isip. Pagkatapos ng 60, marami ang bitbit ng mas mabigat kaysa sa inaamin nila. Bumabalik ang mga alaala. Sumisilip ang mga hindi natapos na usapan. Mas lumalakas ang mga alalahanin tungkol sa kalusugan, pamilya, pera, o kinabukasan sa dilim. Sa araw, tinataboy ng ingay ang mga isip na ito. Sa gabi, inaanyayahan sila ng katahimikan. At kapag mabigat ang isip, hindi lubos na nakakapagpahinga ang katawan. Kung ang gabi ay nagpapaisip sa iyo ng higit sa gusto mo, ay comment ang iramdam ko ito. May isang mahalagang bagay kang kailangang marinig. Walang mali sa iyo. Hindi mahina ang isip mo. Hindi sira ang puso mo. Nabuhay ka lang ng sapat na mahaba para magdala ng totoong karanasan. Kinikilala ng mga sleep specialists na mas malakas ang epekto ng emotional load sa tulog ng matatanda dahil mas nagiging sensitibo ang nervous system habang tumatanda. Ibig sabihin, hindi nawawala ang stress kapag oras na ng tulog. Sumasama ito sa iyo hanggang gabi. Marami ring seniors ang nakakaramdam ng tahimik na kalungkutan sa gabi kahit hindi sila nag-iisa. Lumaki na ang mga anak. Nagbago ang buhay. Nag-iba ang mga papel na ginagampanan. At ang isip ay nagtatanong ng mga bagay na dati ay walang oras itanong. Kung mabigat sa emosyon ang gabi para sa iyo, maglagay ng sa comments. Hindi ka nag-iisa rito. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang isang banayad pero makapangyarihang bagay. Mas gumaganda ang tulog kapag naririnig ang isip, hindi pinipigilan. Ang pagsubok na itaboy ang mga alalahanin ay lalo lang nagpapalakas sa mga ito. Sa halip, bigyan mo ng lugar ang mga isip bago matulog. Isulat mo. Sabihin mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Magdasal ng maikling panalangin. Umupo ng tahimik at kilalanin ang mga ito nang walang paghuhusga. Sinasabi nito sa utak. Hindi ko kailangang dalhin ito buong gabi. Kung ang pagsusulat o pagdarasal ay nakakatulong magpagaan ng pakiramdam mo, i-comment ang nakakatulong. May isa pang katotohanan. Maraming seniors ang hinuhusgahan ang sarili nila kapag gising sila sa gabi. Iniisip nila, dapat tulog na ako. Ano bang mali sa akin? Ang paghuhusga sa sarili ay lumilikha ng tensyon, at ang tensyon ay humahadlang sa pahinga. Palitan ang paghuhusga ng kabaitan. Sabihin mo sa sarili mo, pinapayagan kong magpahinga kahit mabagal dumating ang tulog. Kung ang isip na iyan ay nakakapagpakalma sa iyo, ay comment ang waya. Ang tulog pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa pamimilit sa katawan. Ito ay tungkol sa pagpapalambot ng isip. At kapag lumambot ang isip, susunod ang katawan. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung kailan ang problema sa tulog ay senyales na kailangan mo ng kumonsulta sa doktor, at kung paano mo makikilala ang pagkakaiba ng normal na pagbabago sa pagtanda at ng isang bagay na nangangailangan ng atensyon. Ngayon, maging tapat at responsable tayo, dahil kahit maraming problema sa tulog pagkatapos ng 60 ang naayos sa tamang routine at suporta, may mga pagkakataon na humihingi ang katawan mo ng dagdag na tulong. Ang pag-alam kung kailan dapat kumonsulta sa doktor ay hindi kahinaan. Karunungan ito. Karamihan sa mga problema sa tulog ay hindi delikado. Pero may ilan na hindi dapat binabaliwala. Magbigay pansin kung ang mahinang tulog ay may kasamang problema sa araw. Halimbawa, sobrang antok ka sa maghapon. Nahihirapan kang manatiling gising habang nakaupo o nagbabasa. Nakakaramdam ka ng pagkalito, pagkalimot, o kakaibang pagiging iritable. Kung pamilyar ito sa iyo, ay comment ang antok sa araw. Isa pang mahalagang senyales ay mga problema sa paghinga habang natutulog. Kung ikaw o ang kasama mo sa bahay ay napapansin ang malakas at madalas na paghilik, paghinto ng paghinga habang tulog, biglaang paghingal o pagkasakal sa gabi, pagkagising na may sakit ng ulo. Maaaring ito ay senyales ng sleep-related breathing problems na kailangang ipasyuri sa doktor. Kung nasabihan ka na dati na malakas kang humilik,
I-comment ang ihilik. Ngayon, pag-usapan natin ang kirot o discomfort na gumigising sa'yo. Kung napuputol ang tulog dahil sa pananakit o bigat ng dibdib, hirap sa paghinga, matinding heartburn, paulit-ulit o matinding pananakit, hindi mapakaling o hindi komportableng mga binti. Hindi ito dapat baliwalain o tiisin lang. Ang tulog ang oras ng pag-aayos at paghilom ng katawan. Kung palaging napuputol ang tulog dahil sa sakit o discomfort, hindi lubusang nakakabawi ang katawan. Kung ang sakit ang gumigising sa iyo sa gabi, I-comment ang sakit. Mahalaga rin ang kalusugan ng isip. Kung ang mahinang tulog ay may kasamang patuloy na lungkot, kawalan ng gana sa mga dating kinagigiliwan, pakiramdam ng kawalan ng pag-asa, palagi ang pagkabalisa, pakinggan mo ito, hindi ka bigo. Ang tulog at emosyonal na kalusugan ay malalim ang koneksyon, lalo na pagkatapos ng 60. Malaki ang naitutulong ng tamang suporta. Kung mabigat ang pakiramdam ng loob mo nitong mga nakaraang araw, maglagay ng sa comments. Ito ang pinakamahalagang mensahe na gusto kong tandaan mo. Ang paghingi ng payong medikal ay hindi pagsuko ng kontrol. Ito ay pagkuha ng kaalaman para mas gumanda ang tulog at mas lumakas ang pamumuhay mo. Ang mga doktor ay pwedeng suriin ang mga gamot na maaaring nakaapekto sa tulog. Tukuyin ang mga nakatagong kondisyon. Tumulong mag-ayos ng routines ng ligtas. Ang magandang tulog pagkatapos ng 60 ay hindi luho. Ito ay proteksyon para sa puso, utak, memorya, at immune system. Kung sang-ayon ka na ang tulog ay kalusugan, I-comment ang ang tulog ay kalusugan. Sa huling bahagi, pagsasamahin ko ang lahat at ipapaalala sa iyo kung bakit posible pa rin ang mas maayos na tulog, anuman ang edad mo. Manatili ka. Ngayon, pagsama-samahin natin ang lahat at hayaan mong direkta at tapat kitang kausapin. Hindi ka sira. Hindi ka masyadong matanda. Hindi ka nabibigo dahil nagbago ang tulog mo. Marunong pa ring magpahinga ang katawan mo. Marunong pa ring tumahimik ang isip mo. Kailangan mo lang ng tamang signal, routine, at suporta, at iyan ang sabay nating dinaanan. Balikan natin ang mga napag-usapan sa video na ito. Paano nagbabago ang tulog pagkatapos ng 60 at bakit hindi mo kasalanan ang paggising 3:00 ng umaga? Ang mga tahimik na gawi sa gabi na sumisira sa tulog ng hindi mo namamalayan. Ang mga simple at suportado ng eksperto na routine na pwede mong gawin ngayong gabi, kabilang ang mas maagang, magaang hapunan, init, at banayad na pampakalma na inumin. Ano ang gagawin kapag nagising ka 3:00 ng umaga para hindi magpanik ang nervous system? Ang mga pagkain at natural na nutrients na tahimik na sumusuporta sa mas malalim na tulog. Paano lumilitaw ang bigat ng emosyon at isip sa gabi, at mga paraan para palambutin ito? At kung kailan dapat kumonsulta sa doktor para manatiling ligtas at malusog? Pinagsama-sama, ang mga hakbang na ito ay lumilikha ng matibay na pundasyon para sa totoong, nakakapagpagaling na tulog, ang klasing tulog na nagpapagaling ng katawan, nagpapatalas ng isip, at nagbabalik ng lakas. Ito ang katotohanang gusto kong tandaan mo. May kakayahan kang pagbutihin ang tulog mo ngayong gabi. Hindi bukas. Hindi sa susunod na linggo. Ngayong gabi. Magsimula sa maliit. Pumili ng isang routine. Subukang tapusin ang hapunan ng mas maaga. Uminom ng mainit na inumin. Umupo at huminga ng marahan kapag nagising ka. Kumain ng saging o kaunting mani bago matulog. Kung isa lang ang susubukan mo ngayong gabi, i-comment ang magsisimula ako ngayong gabi. Ang tulog ay hindi tungkol sa pamimilit sa katawan. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng tamang mensahe at pagiging mahinahon sa sarili. Tandaan mo, kayang magpahinga ng katawan mo kahit parang matigas ang ulo nito ngayon. Kung nakatulong ang video na ito at nagbigay sa iyo ng pag-asa, I like ang video. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya.
I-share ito sa kaibigan o kapamilya na lampas-anim na po na maaaring nahihirapan sa tulog. At bago tayo magtapos, gusto kong marinig ka sa huling pagkakataon. I-comment kung saan ka nanonood, lungsod, bayan, o bansa mo. Binabasa ko ang bawat comment at gusto kong malaman kung sino ang kasama ko sa paglalakbay na ito. Sa huli, huminga ng malalim, mag-relax at magtiwala sa katawan mo. Ngayong gabi, nasa iyo na ang mga kasangkapan. Ngayong gabi, pwede mong simulan ang mahimbing na tulog muli. Naaalala ng katawan mo kung paano magpahinga. Kayang kumalma ng isip mo. At kaya mong bawiin ang payapa at nakakapagpagaling na tulog simula ngayong gabi. Matulog ng mahimbing at alamin mong posible ang mas payapa at mas kalmadong gabi, anuman ang edad mo.